Good morning, lifers, and I will be reading First Chronicles chapter 16, verse 23 to 31. All you people of the earth sing to the Lord. Day after day, tell about how He saves us. Tell the nations about His glory. Tell all people about the wonderful things He has done. The Lord is great. He is really worthy of praise. People should have respect for Him. As the greatest God of all the gods of the nations are like their statues. They can't do anything, but the Lord had made the heavens. Glory and majesty are all around Him. Strength and joy are in the place where He lives. Praise the Lord, all your nations. Praise the Lord for His glory and strength. Praise the Lord for the glory that belongs to Him. Bring an offering and come to Him. Worship the Lord because of His beauty and holiness. All you people of the earth tremble when you are with Him. The world is firmly set in place. It can't be moved. Let the heavens be filled with joy. Let the earth be glad. Amen. Let us pray. Lord, thank you for this day. Thank you for being with us, your presence, and giving us the opportunity to worship and honor you today. Thank you, Lord, for all your blessings for each family, for providing us our daily needs, for keeping us safe and giving us a healthy body. Thank you, Lord, and bless our pastors who will deliver your words and give him wisdom and a heart to teach us to be a good Christian through your words. May you give us, Lord, an open heart and mind, hearing your words, and give us wisdom to use in our daily lives. Thank you, Lord, to worship team, multimedia, and to all the people you used to make this celebration possible. May you give us all strength and lead us always by your Holy Spirit. Again, thank you, Lord, for everything we have honored you and bless your names. In Jesus' name, amen. Ayan. Good morning po, everyone. Good morning, lifers, at sa lahat ng nanonood ng ating online worship celebration. Come and celebrate with us. Hallelujah. Let us glorify all the name of Jesus. Because our Lord is worthy of our praises. Oh, the shore sees the kingdom. Amen. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down the wonders of your name. Heaven is open, death is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King of all kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And the shout of the earth will be our praise. God forever and
Yes, Jesus. Let your righteousness reveal. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom King is come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom power and authority. Oh, Jesus, God's righteousness revealed. Oh, Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom King is come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and His kingdom, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Let your righteousness revealed in us, Lord. Hallelujah. You're worthy of our praises.
kingdom reign. And His kingdom is above. And His kingdom will know no end. And His glory shall not depart. For the majesty and power of His kingdom, King is come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and His kingdom, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom, King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Yes, Lord, let your righteousness reveal. Jesus, God's righteousness Yun, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Sa papawak po si Pastor Mark at wini-welcome ko kayo sa ating gawain through online. At excited po ako sa mga oras na ito na i-share po ang salita ng Diyos sa inyo dahil naniniwala po ako na lalo na sa pag-umpisa ng taon natin ay wala tayong ibang makakapitan at wala tayong ibang magiging paghuhugutan ng lakas ng loob, ng pag-asa, ng tawag nito yung encouragement, kundi magmumula yan lahat sa salita ng Diyos. So, alam ko po nitong 2020 na marami po tayong pinagdaanan na pagsubok at marami po sa atin, 'di ba? Some of us na paralyzed, 'di ba? Na sobrang naapektuhan, na paralisa, talagang hindi na naka-move or di na nag-growth, 'di ba? Sa financial, sa physical, or sa lalong-lalo na sa spiritual. So in all aspect, 'di ba? Maraming naapektuhan. But praise God dahil dapat hindi po tayo inaalaw na itong sitwasyon na to ay tawag nito ipaparalisa tayo upang hindi na tayo mag-move, 'di ba? Mag-move on or mag-growth sa ating pamumuhay. So
Ngayon, titignan po natin ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos upang sa pag-umpisa ng ito kapapasok na taon na ito ng 2021 ay ano nga ba yung dapat nating gawin? Or ano ba yung dapat nating maging top priority? So, excited po ako dahil habang inaaral ko po ito, habang pinagninilay-nilayan ko to, marami pong gustong ituro at sabihin ang Panginoon sa atin upang yung tinitingnan, yung nararanasan natin na parang sumpa ay maitwist doon sa pagpapala na dapat ito pala yung ating nararanasan. So, lahat yan makikita natin sa salita ng Diyos. So, kung may Bible po kayo, ito yung napaka-common na verse at siguro sa mga nakakapakinig ngayon ay talagang kabisado mo na to. At siguro ilang beses ko na rin siya na-share, but ang salita naman ng Panginoon ay laging bago. At hindi yan naluluma at laging may bagong itinuturo sa atin ito. Ayun po. Kung may Bible po kayo, buksan po natin yung ating Bible sa Matthew chapter 6 verse 33. Ang translation po ng Bible na gagamitin ko is New American Standard Bible, NASB. So, sabi dito, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you." So, yun po, ipanalangin po natin ang salita ng Diyos. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga oras na ito. Ikaw po ang aming Ama na siya nakakaalam ng lahat ng bagay, lahat ng aming hinaing, aming nararanasan, Panginoon. Lord, dinadalangin namin sa pamamagitan po ng salita mo ay marami po kami matutunan at naniniwala po kami na yung salita mo ay life-changing, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ito sa Matthew chapter 6 verse 33, Panginoon, na nais mo, Panginoon, na kami ay makita namin kung ano ba yung dapat namin maging top priority sa buhay namin upang kami po ay makausad, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamumuhay, sa aming pamumuhay bilang isang mananampalataya, Panginoon. Lord, i-lead mo kami and sa pamamagitan ng guidance, Panginoon, ng iyong Espiritu, Panginoon, illuminate mo yung word mo na ito'y naway maging matibay na pundasyon namin, pag-asa, at kalakasan, Panginoon, ng aming buhay. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. So, yun po. Ang ating title po sa umagang ito ay Top Priority. So, yun po yung ating pag-uusapan. Ano ba yung mga dapat nating i-priority sa kapapasok na taon na to? Alam ko, 'di ba, last time pinag-usapan natin yung unang linggo ng taon ay syempre nandiyan yung mindset natin na yung New Year's resolution. So, which is good po yan kasi ibig sabihin may gusto kang baguhin sa sarili mo at gusto mong baguhin sa sitwasyon mo, hindi na sa sarili mo, sa sitwasyon mo mismo, na good po yan. But nawa yung mindset po natin yan ay yung resolution mo, i-turn mo to sa transformation. Hindi lang yung nakigaya ka dahil ay siya may New Year's resolution, but parang ano lang yan kung anong trend yun lang but nawa ito ay maging transformation sa buhay mo. Your priority, it affects to your destiny. Kung ano yung pina-priority nating mga bagay ngayon, ito po ang makikita or magiging resulta ng ating destiny. Use your resolution for transformation. Ano ba ang dapat maging top priority natin this year? Yan yung tanungin mo sa sarili mo. Ayan. And then, kung may katabi ka dyan, tapik-tapikin mo rin. Ano ba yung dapat mong maging priority this year? So, yun. What should be top priority this year? Ano ba yung dapat nating maging top priority this year?
So, ayun, let us read po dun sa ating text natin. Sabi dun sa Matthew chapter 6 verse 33 sa NASB version po. Sabi po dito, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you." So, ano nga ba ibig sabihin nun? Ano ba yung sinasabi itong seek, 'di ba? In Greek word, sinasabi pag sabi sa yung seek na yan or seek first, ito po ay proton or which means first in time or place, rank, or to prioritize. Ayan, rank and importance. Ayan. Proton, first in time or place, rank, importance, to prioritize. So, yun po yung ibig sabihin. Ano nga ba yung seek first, 'di ba? Dahil kapapasok lang ng taon. So, marami po tayong gustong i-priority. Ano ba yung dapat pala nating i-priority sa mga oras na ito sa buhay natin ngayon, 'di ba? Kasi pag ito po malinaw yung priority mo, hindi mo kakagatin lahat. Pag malinaw yung priority mo, hindi mo kakagatin lahat. Kasi pag may pina-priority kang bagay, dapat meron ka ring inaayawan. Hindi laging yes ka sa lahat ng bagay, 'di ba? Yung kasi mangyayari niyan parang iko-compromise mo yung priority mo pag ay pwedeng oo, pwedeng hindi. So parang wala kang paninindigan nun. So dito po sa pagpa-priority natin, hindi mo kakagatin lahat. Kasi yung kasalanan din ganun minsan eh. Na eto may kagaya ni Eva at Adan, 'di ba? Ang utos sa kanila ng Panginoon, wag mong pwede niyo namang gawin lahat eh. Pwede niyo kainin lahat diyan sa Garden of Eden lahat ng punong may bunga maliban lang sa isa. Pero ito na-confuse sila sa isa eh. Sa isang talagang so yun na kinagat nila. So kapag malinaw sa iyong priority mo, hindi mo kaagatin lahat. So maraming tao ang nagwo-worry ngayon dahil sa mga wrong priorities. Kaya tayo nagwo-worry dahil sa ating mga wrong priorities. So, yun po yung ating pag-uusapan ngayon. And then, nawa malinawan po tayo at naniniwala po ako na itong salita ng Panginoon ay talagang napaka-life-changing po sa atin. At alam ko, may matututunan po tayo. So, kung mababasa po natin dito po sa ating pinag-uusapan, talagang itong Matthew chapter 5, 6, 7 na to, it's all about relationship po ito eh. Kung mababasa po natin, ito pong tawag nito, itong Matthew na to, chapter 5, it's all about relationship. Yung chapter 5, relationship yan ng Diyos doon sa law, 'di ba? Dahil hindi naman yan tawag nito, hindi naman yan tinanggal ng Lord eh para isa walang bahala. Total, ano naman tayo eh, under grace na tayo. So, hindi na natin yan dapat intindihin. So, pero inano yun, pinulfill ng Panginoon kung ano nga ba dapat yung ipakita, yung relationship niya sa law. Kasi, which is word of God, yung law is word of God. So, hindi naman po yan nawawala or hindi po yan dapat isinasantabi. So, dito naman sa chapter 6 na ating pinag-usapan yung relasyon natin sa Panginoon. And then yung chapter 7 naman, yan po ay relationship natin mga Kristiyano sa kapwa natin. So, it's all about itong 5, 6, 7 na to. So, ito naman sa 6 ay relationship natin sa Panginoon. So, kung ikaw ay naniniwala ka at sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, ikaw ay believer, so ito po yung matitest. 'Di ba? Kung ano nga ba yung
pina-priority mo ngayon, 'di ba? Sinabi mo na rin sa sarili mo, total sinabi mo na lang rin sa sarili mo na ikaw ay mananampalataya. So, dito po makakapag reflect ka sa sarili mo through Matthew chapter 6 verse 33. Ayan. Lalo na isama mo na yung pinaka-umpisa niya, yung sa 1, dahil makikilala at makikilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. So, how to secure your 2021 or yung pamumuhay mo sa taon na ito. Pag binasa natin yung umpisa nitong Matthew chapter 6, pinakikita dito yung buhay ng tao. Kung ano nga ba yung mga alalahanin nila sa buhay. So, basahin po natin sa Matthew chapter 6 verse 31. Ayan. Umpisahan po natin sa 31 hanggang 34. So, para medyo meron po tayong konting background sa paligid nitong 33. So, makikita po natin dito, sabi dito, so don't worry about these things. NLT po itong binabasa ko. So, don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? 32. These things dominate the thoughts of unbelievers. So, eto, ang tanong, ano yung dumodominate ng utak mo? Alam mo pala itong mga alalahanin na to, ito yung mga dumodominate sa mga unbeliever or hindi mananampalataya sa Diyos. O, di ba kanina umagri ka sa akin, sabi mo believer ka. So, ito, bakit? So, di pa ako tapos. Ito, tuloy natin. These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Alam naman pala ng Diyos yung mga pangangailangan mo. And 33, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. 34, so don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough. So, alam mo yung pinaralisa ka ng alalahanin sa buhay. So, marami pala. Ito ay, magnanakaw. Marami itong ninanakaw, marami itong kinukuha. Hindi ka neto dadagdagan, bagkus babawasan ka pa netong alalahanin mo. So, ano nga ba yung dapat nating matutunan sa nabasa natin na seek the kingdom of God? Seek first the kingdom of God. So, our first point, number 1, madali lang po, is prioritize God's kingdom. So, prioritize God's kingdom. So, ano ba yung dapat nating maintindihan pag sinabi nating kingdom? So, kingdom sa Greek po is, ang ibig po sabihin nito ay basileia, yung kingdom, or the right or authority to seek His rule over a kingdom. The territory subject to the rule of a king. So, yun po yung dapat natin maintindihan pag sinasabi po nating kingdom. Meron po palang authority. Yun, number 1 po, authority. Yun po yung dapat nating maintindihan. Na sa kingdom ng Panginoon, meron pong authority. Ngayon, tatanungin kita, sino yung may authority sa buhay mo? Nung sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoong Yesus, tinanggap mo siya as your Lord and Savior, sino na yung nagkaroon ng authority sa buhay mo? Ikaw pa rin ba o si Lord? Bakit ngayon lumalayo ka? Bakit ngayon umaayaw ka? Bakit ngayon umiiwas ka? Kala ko ba si Lord ang may authority sa buhay mo? So, if we say na tayo ay believer, dapat si Lord po yung may authority
sa buhay natin. Basahin po natin. Kasi kung tawag nito, kung ina-acknowledge natin at binibigyan nating pansin or nagpapasakop tayo sa authority ng Panginoon, napakahalaga po yun na makita ito sa atin. Basahin po natin doon sa 1 Peter chapter 5 verse 5 hanggang 6. Sabi dito, Tagalog po, at kayong namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit pinagpapala ang mababang loob. Napakalinaw po niyan. God opposes the proud at inaangat niya, itinataas niya ang mga taong nagpapasakop sa kanya. So napakakalaban talaga ng humility itong pride. Kasi pagdating sa submission natin sa Panginoon, talaga napakahalaga ng humility na tayo ay nagpapasakop. Ang binanggit dito ay kailangan magpasakop kayo sa matatandang pinuno na iglesia. Ibig sabihin, magpasakop tayo sa ating mga pastor, magpasakop tayo sa ating mga leader, or kung sino man yung inatasan ng Diyos na mga laga ng kanyang iglesia. So, napakalaga po nung submission. May mga tao nga ako narinig na, hindi ako magpapasakop sa tao, pero sa Diyos magpapasakop ako. Yun. So, parang meron nga narinig ako directly, na bakit ako magpapasakop sa pastor? Magpapasakop ako sa Diyos, di ba? So, sino ba yung gagamitin ng, parang ang gusto nila mangyari, bumaba dito si Lord, magkatawang tao ulit, at doon nila ipapakita yung kanilang submission. But, God use our leaders, pastors, ministers, or kung sino man na naghahayag ng salita ng Diyos or nangangalaga or gumagawa sa kanyang kaharian, sa kanyang kingdom. So, kailangan tayo po ay magpasakop. Napakahalaga po na si Lord ay, kung sinasabi nating may authority si Lord sa atin, na si Lord ay nag-govern sa atin, na makikita yan. So, dapat makita sa atin na si Lord na tayo ay nagpapasakop doon sa authority na meron si Lord. Tayo ay ginogovern niya sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa, kanyang mga leader na itinalaga. So, yun po. Yun po yung dapat natin isang bagay na dapat natin maunawaan sa pagpa-priority natin sa God's kingdom, 'di ba? Number 1 natin is prioritize God's kingdom, and letter A, dapat po nating maintindihan na sa God's kingdom meron pong authority. And pangalawa, basahin po natin yung kaninang sinabi kong kingdom, na sa Greek word is basileia, 'di ba? The right or authority to rule over kingdom. At hindi lang pala yung authority ang meron. The territory, yan, subjected to. So, ikalawa po, letter B is territory. Yun po yung dapat natin maintindihan sa kingdom ng Panginoon, na itong teritoryo, itong ng Panginoon ay pinalalawig natin. Ito po yung yung napakahalaga na tayo po ay nagpapasakop sa yung pagpapakita natin ng pagpapasakop natin sa Panginoon. Kung talagang priority natin si Lord, makikita yan, siya ay number 1, pina-priority mo si Lord sa time mo. 'Di ba? Kung ikaw ay existing na nalingkod ng Panginoon, 'di ba? Ano ba yung priority mo? Maglingkod kay Lord? Priority mo ba trabaho mo? Wala pong masama sa trabaho. Priority mo ba jowa mo? Kung nasa right age ka naman, okay lang din naman. Pero di naman yan ipagdadamot sa'yo ni Lord, pero wag naman puro jowa. Baka priority mo business mo.
Wala ring masama sa business. Dahil kung mababasa po natin, 'di ba, sa Genesis, lahat ng bagay na ito, yun nga po yung nabasa din natin kanina doon sa Matthew chapter 32, 'di ba? Ito yung mga bagay na dumodomina or dumodominate sa ating ah, mga ito'y dumodominate sa mga unbeliever. So, if you consider yourself that you are believer and follower of Jesus, na ipakita mo, 'di ba? Ipakita mo na ikaw ay believer talaga, 'di ba? Ng Panginoon. So, not to impress other, but ikaw yung ibig ko pong sabihin, maayos yung relasyon mo sa Panginoon mo. Na dapat yun nga yung territory ng Panginoon, kung talaga tayo ay pinaghaharian, dapat si Lord is priority sa time mo. Ikalawa, dapat si Lord priority rin sa treasure mo. Baka nitong Pasko marami kang pinagkakagastusan. Maraming income na, although kasi ganito lang income ko eh. Bibigay ko pa ba kay Lord, 'di ba? Ganun na yung isip natin eh. Pero naalala ko lang yung sa isang widow doon sa ano ni Elijah na mismong yung alam mo yung piece of cake na ginawa nila eh para na lang sa kanila eh. Parang yun na nga lang yung pagkain nila, good for parang once lang sila kakain sa araw na yon. Parang yun na nga lang kakainin nila tapos ibinigay pa nila kay Elijah. But ano nangyari? Yung oil and yung tawag nito, yung harina nung ano talagang blines, talagang hindi nauubusan. So kaya nga pag pina-priority natin yung si Lord, priority siya sa time mo, priority siya sa treasure mo. Talaga mararanasan mo ang blessing. And then number 3, si Lord dapat ay priority din sa talent mo. Priority sa talent mo. Ay, pastor, wala akong talent. 'Di ba? Hindi po ako naniniwala na ang tao ay walang talent. Lalo na kung ikaw ay normal na tao, wala kang kapansanan. Meron kang talent, 'di ba? Kailangan lang diyan ano mo lang, ma-discover mo lang kung saan ka magaling, saan ka mahusay. Kasi may mga bulag nga eh, 'di ba? Marami silang nagagawa. Kaya nilang umawit, kaya nilang kumanta, 'di ba? Or hindi man sa bagay na 'yon, kung pagbibigay yung strength mo, 'di ba? Tinuturo 'yun sa Corinthian. Kung ano yung talent mo na maaari mong ibigay sa Panginoon. Not literally talent talaga na sumasayaw ka or okay po 'yan kung meron ka. Kung talent mo is magaling ka mag-share, 'di ba? Paggamit mo sa Panginoon. Marami tayo, hindi lang po natin 'yan nadi-discover. So kailangan yan ang maunawaan natin to prioritize God's kingdom. His authority and territory. Sa territory, dapat priority si Lord sa time mo, treasure mo, and talent mo. Yan. So, yan po yung dapat nating maintindihan. And second po, ang pangalawang puntos po natin, prioritize God's kingdom. Prioritize God's kingdom. Isang pa po, basahin po natin doon sa ating verse. Sabi dito, but seek first His kingdom and His righteousness. So, ano ba yung dalawa yung ninanais ng Panginoon na gawin natin dito eh. Na hindi lang tayo mag-excel sa kanyang kingdom, na mag-obey, na magpasakop sa kanyang kingdom, and kailangan tayo ay namumuhay sa kanyang righteousness. What is righteousness? Sabi sa Greek, righteousness is, ito'y tinatawag na medyo ang hirap niya dekaisome.
Dikaiosome, yun pala yung pronunciation niya. Medyo nahirapan na akong mag-Greek. So, ayun. Dikaiosome. So, yun po yung ibig sabihin ng righteousness, na ang pinupunto po nito is the condition. The condition acceptable to God. The doctrine concerning the way in which man may attain a state. So ito po ay isang doktrina ng Panginoon na kailangan na meron po tayo, na dapat po na i-attain natin, na isik din po natin na itong righteousness. So bakit? Kasi napakahalaga po na tayo po ay namumuhay ng matuwid. Bakit? Bakit po napakahalaga po na tayo ay namumuhay ng matuwid? Kasi pag tayo ay namumuhay ng matuwid, ang isip natin ay puro kaayusan. Bakit may naghihiwalay na mag-asawa? Baka hindi namumuhay sa matuwid. Bakit may wasak na pamilya? Baka hindi namumuhay sa matuwid. Bakit may nagpapatayin? Baka hindi namumuhay sa matuwid. So, ibig sabihin nito, the condition acceptable. So, letter A po, ang dapat nating, there are two important elements dito sa righteousness. Number one, a right condition. Dun nga po sa nabasa po natin sa Greek niya, the condition acceptable. Letter A is right condition. Right condition. Ano nga ba yun? So, alam mo yun, yung pag ikaw ay may motor ka, di ba? Halimbawa, nagmumotor ka. Ako, nagmumotor ako. Alam mo yung motor mo kapag nasa right condition siya. So, alam mo yung biyahe mo, maayos, tuloy-tuloy, walang aberya. Diba? Pero pag yung motor mo wala siya sa tamang kondisyon, ano yung maaring mangyari sa nito? Maari ka madisgrasya, mabangga, tumirek, 'di ba? So ganyan din ang buhay natin kapag wala tayo sa right condition, yung buhay mo ngayon. Kapag wala sa kondisyon na naaayon sa kalooban ng Panginoon, huwag kang magugulat, huwag kang magtataka na yan yung magiging epekto, na ang gulo-gulo ng buhay mo, nalilito ka, nahihiya ka, natatakot ka. Hiyang-hiya, parang nahiya ka lumapit kay Lord. Alam mo, minsan yung condemnation na yan yung hindi nababantayan ng mga Kristiyano, na mas yung tipong lumalayo sila sa Panginoon. Dahil, yun nga, feeling nila, ang layo ni Lord, pero ang totoo tayo yung lumalayo. 'Di ba? Kasi napakalaga po yan yung right condition. Bilang karagdagan po, basahin po natin sa Romans chapter 3 verse 22. Sabi po dito, the righteousness is given through faith in Jesus Christ. Yung righteousness na ito, binibigay pala ito sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Basahin ko po. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. Kung believer ka, ito ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ito ay ituturo sa iyo ng Panginoon. So, if yung heart natin ay willing na magpasakop, isik si Lord as our top priority for this year, talagang napakahalaga po na hindi si Lord bias. Kasi whether ikaw man ay ibang tingin mo sarili mo parang hindi ka bilong sa gantong gawain, hindi. Even Jew and Gentile, 'di ba? Kung titingnan natin sa old, 'di ba? Si Lord or si Yahweh, nag-aano lang siya sa mga Jew dati, yung talagang pinagmulan ng kung saan yung pinagmumulan ng ating pananampalataya. But dito pinakikita rin ng Panginoon na ito is willing to give
this righteousness sa mga taong nagsisik sa Kanya. Kasi the more mo sinisik si Lord, nalalaman mo kung ano nga ba yung Kanyang kalooban. So ito yung standard ng Lord na kailangan ito tayo, namumuhay tayo sa matuwid na pamumuhay. So kasi parang hindi, pag tinitingnan lang natin yung Christianity as, yan, inaccept ko na si Jesus Christ as Lord and Savior, na hindi po automatically na bigla ka na lang magiging matuwid. Hindi, pinapractice po yan. Ibig sabihin, ikaw ay ini-involve mo yung sarili mo sa gawain ng Panginoon. Ini-involve mo yung sarili mo na ikaw ay matuto. Ini-engage mo yung sarili mo sa salita niya. Binibigyan mo ng time yung sarili mo to pray, to talk, para kausapin ng ating Diyos. So, ito po yung nais ng Lord sa atin. Prioritize God's righteousness para po tayo ay magkaroon ng para yung kondisyon natin sa Panginoon ay acceptable nga. Ika nga doon sa sinabi natin na righteousness na ibig sabihin. And also, not just a condition. It also, righteousness of God give us right direction. Sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 33 sa breakthrough version ng Bible, sabi dito, look for God's empire and His right way. So ibig sabihin, right direction. Look for God's empire and His right way. All of these things will be added to you. So bakit napakahalaga na meron tayong right direction sa buhay? Kasi hindi naman lahat ng gusto natin, kagaya nga na sinabi ko nung una, hindi po lahat ng bagay ay inoohan natin, 'di ba? Hindi lahat ng bagay na maganda sa paningin ay acceptable sa Lord. Hindi po lahat ng bagay na trend ay align sa kalooban ng Panginoon. So, napakalaga. Kagaya na nga lang din po ng tinuro sa atin ni Pastor Ray nung nakaraan na yung tayo po ay mamuhay or walk with God. So, napakalaga na sino ba yung paano ka ba namumuhay ngayon? Paano ka lumalakad sa pananampalataya mo ngayon? Paano ka lumalakad sa pananampalataya po kayo? So, napakalaga po kasi ng right direction yung ating patutunguhan. So, kung ikaw, kagaya ng sinasabi ko, kung ano yung pina-priority mo, ito rin naman yung magdi-determine ng iyong destiny. So, kung ano yung ginagawa mo ngayon sa present, yan din yung aanihin mo sa future. Kaya nga po ito, napakahalaga sa Lord na tayo ay nagpa-practice ng righteousness. Ito yung magiging right path natin sa buhay. Kasi kung saang source ka lang ng wisdom kumukuha, advice ng kainuman mo, advice ng kaibigan mo, wala pong ibang magtutuwid sa atin kung walang iba kundi ang salita ng Panginoon. So napakahalaga po dito sa God, to prioritize God's righteousness, kailangan po natin practicein ang pamumuhay natin sa Kanyang katwiran. Kasi yun nga po, nabasa natin dito na some of us talagang medyo diverted because sa mga alalahanin, parang hindi na natin na priority si Lord. Maglilingkod pa ba ako kay Lord?
wala nang gathering, wala nang ano. So, siguro maintindihan naman ni Lord eh. Always naman naintindihan tayo ni Lord. Pero it's about time naman siguro na sa pag-umpisa ng taon na to, alalahanin natin tong dalawang bagay na to. Prioritize God's kingdom, prioritize God's righteousness. Kasi ito po talaga napakalaga yung righteousness po talaga. Yung righteousness, yung paglakad natin base sa kalooban ng Panginoon ay ito po yung magdadala sa atin sa buhay na pagpapala. Kasi kung ano yung mga pinapractice mo, babalik sa'yo yan. Kung ano yung tinatanim mo, yan yung aanihin mo sa dulo. Kung gusto mong maayos na pamilya, simulan mo kasama ang ating Panginoon. Kung gusto mong umpisa na maganda itong taon mo, tanggalin mo yung mga galit dyan sa puso mo, tanggalin mo yung inggit, tanggalin mo yung anumang sama ng loob na meron ka. Baka yan yung nagpa-paralyze sa'yo eh. Diba? Yung mga bagay na tinabunan na. Yung dapat, alam mo yung meron diyang isang word, meron diyang salita ang Diyos sa puso mo na minsan hindi ka lang nagre-response. Matagal nang nangungusap. Marami lang tayong marami tayong nirarason sa Panginoon na, Lord, kasi ganito, ganyan, ganyan. Marami tayong ganito, ganyan sa Panginoon. It's about time na i-priority mo naman si Lord sa buhay mo, sa treasure mo, sa time mo, at mamuhay ka ng base sa kanyang kalooban. Ito po yung bilin sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Na tayong mananampalataya, na tayong umaasa sa Panginoon. Na tayong umaasa sa Panginoon ay hindi niya bibiguin. So ito po, dito po ako magtatapos. Isa basahin natin sa Matthew chapter 6 verse 34. Sabi dito, don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Huwag mong hayaang yung mga alalahanin is maging top priority mo. Necessities, hindi yan yung priority mo. Pag si Lord ang nagsabi, secondary lang yan. Pagharian ka muna ng Panginoon, yun yung pinakamahalagang bagay. Kasi kung sinabi mo before, believer ka, pero sinabi dun sa 32, Matthew, these things dominate the thoughts of unbeliever. But your heavenly Father already knows all your needs. Sinabi mo nga believer ka, pero nag-aalala ka naman, di ba? You act like unbeliever. Di ba? If you are true believer, ini-encourage kita, tindihan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Tindihan mo ang pamumuhay mo nang aayon sa katwiran ng Panginoon, sa righteousness ng Panginoon. Then all these things will be added unto you. Basic na lang kay Lord. Basic na lang yan ng Panginoon. So, wag po tayo. Don't allow this worry, our necessities, mga pangangailangan natin, yung mga wala sa atin, i-domina tayo. Dahil alam naman ng Lord itong bagay na to. But si Lord, mas concern siya sa spiritual needs mo kaysa sa physical needs mo. Alam ng Panginoon niya. Kaya I encourage you today
i-priority naman natin si Lord. Kung matagal na tayong hindi nakapag-serve, it's about time na i-connect natin yung sarili natin. Ito nga lang lagi ko sinasabi, pag di tayo nagpapagamit sa Panginoon, di tayo nagpapagamit sa Diyos, gagamitin ka ng mundo. Or si Satanas, pwede ka rin gamitin. Ito yung pagkakataon na magpagamit tayo sa Panginoon. At lahat ng bagay, kung gusto mo ng pagpapala, huwag mong habulin. Ibabagsak lang ng kusa ng Panginoon yan. Basta ang mahalaga, practicing righteousness of God. So yun po, dito na po ako magtatapos sa mga oras na ito. And kung bago ka lang sa ating video, sa ating online preaching, inaanyayahan kita upang maranasan mo yung mga pagpapala at yung pagharian ka ng Panginoon sa buhay mo at ikaw ay unti-unti mabuhay, ma-divert sa righteousness ng Lord yung buhay mo. Join me sa prayer for acceptance. Repeat after me. Panginoong Hesus, narito po ako, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan, gumawa ng mga bagay na hindi naayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo po ako, pakalinisin sa aking pagkakasala. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po. Sa pagtatapos natin sa mga oras na ito, yun. Ngayon, pag-isipan na po natin kung ano nga ba yung dapat natin maging priority sa mga oras na ito, sa buhay natin, at sa pamilya natin. Nawa si Lord yung maging sentro ng lahat ng lahat-lahat na kung anong meron sa buhay natin. Na huwag natin gawin siya secondary lamang. O kung nag-aalala ka sa kakainin mo, trabaho mo, kung may Lord ka, hindi ka niya pababayaan. Dahil nangako siya dito, panghawakan mo itong mga salita niya. Alam na ng Ama niyong nasa langit ang lahat ng bagay. Yun, panghawakan mo to dahil ang salita ng Diyos ay mabisa, tunay, totoo ang kanyang mga pangako. So yun lamang po sa mga oras na ito, at next week po ulit kita-kita po tayo sa ating online celebration, and mag-join din po kayo sa ating midweek service every Wednesday 7:30 PM. So yun lamang po, ingat po tayong lahat. God bless po. Humbled by your majesty, covered by your grace so free. Here I am, knowing I am a simple man, covered by the blood of the Lamb. Now I found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Majesty,
majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed, but alive in your hands. Here I stand, humbled by the love that you give. Forgiven so that I can forgive. So here I stand, knowing that I'm your design, sanctified by glory and fire. And now I've found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am. Empty-handed, but alive in your hands. We're singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed, but alive in your hands. We'll sing majesty, oh, majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed, but alive in your hands. Majesty, your grace has found me just as I am. Empty-handed, but alive in your hands. Good day, Lifers! So, before we start with our tithes and offering prayer, let's first read the scripture from 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. So, it says here, remember this, whoever sows sparkly will also reap sparkly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. So let's pray. Lord, we thank you, Panginoon, sa pang-araw-araw na blessings, Lord, na binibigay mo sa amin, for the everyday grace, Panginoon, sa protection, Lord, na binibigay mo sa amin. May you continue to bless us, bless our family, Lord God, bless our co-workers, and our
members of this church, Panginoon. May you continue to use us, Panginoon, as your channel of blessings, Lord God. And may you continue to open our eyes, Panginoon, and see, Panginoon, yung mga bagay na gusto mo kaming gamitin, Lord God. May you continue to bless us, Lord God, and bless other people around us, Panginoon. May you continue to give us knowledge and wisdom, Lord God, Panginoon, para makita namin yung mga plano mo para sa amin, Lord God. And may we continue to see it at full view, Lord God, not on the specific happenings in our life. May you continue, Lord God, to bless our leaders, our pastors, Panginoon, that you may continue to give them, Panginoon, lahat ng pangailangan nila sa kanilang mga pamilya, Lord God. May you continue to give them, Panginoon, a knowledge and wisdom, Panginoon, na gagamitin nila para lalo kaming i-align with you, Lord God. May you continue to bless us, bless our families, Lord God. And itinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.